naman siya tinatago. Ito kaya, pakita ko sa inyo. Siguro naman alam to dahil pinost naman niya. Baka mamaya, padakip ako. Ito po. Way back 2016, June 11. Ang caption dito, salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rodi Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Kaya pag may nagsabi sa inyo ng ganito, huwag kayong maniwala, ah. Nung natutulog siya, meron. Sabi ko, kinuna kita picture na natutulog ka. Sige, saan? Ayan. Pero hindi ko i-video kasi. Ayan o. Parang sa kanya, binigay niya yung sarili niya. Wala siyang reservation para sa... Wala siyang reservation. Wala siya tinatago. Mahirap din yung tago ng tago. Ngayon na nagtatago ng totoong pangyayari, yung mga nangiglap sa kanya. Kasi hindi mo pwedeng hamunin si PRRD dahil bukas talaga naaklat ang buhay niya sa lahat ng mga Pilipino. Kaya, eto nga, may nakita akong litrato. Today, we are celebrating isang taon na po siya sa dahig. Isang taon na po yung pangingidnap sa kanya. Siguro naman po, updated po kayong lahat. Alam niyo po ba na isang taon na ngayon? Tapos, eto po, may nakita ako. Pinakita ko kay ate. Pakita ba natin? Ha? Ito po, siguro po nakita rin po ninyo ito dati. Kanina pinakita ni Secretary Major Deo na natutulog siya. Pero hindi niya pinost. Pero ang sabi ni PRRD, sige, okay lang. Wala naman siya tinatago. Ito kaya, pakita ko sa inyo. Siguro naman alam to dahil pinost naman niya. Baka mamaya, padakip ako. Ito po. Way back 2016, June 11. Ang caption dito, salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rodi Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Kaya pag may nagsabi sa inyo ng ganito, huwag kayong maniwala, ah. Si Bongbong nagsabi. Sino ba yun? Si Bongbong. Ito pa. Dito talaga binoto siya, ma'am. Huwag kayong maniniwala pag may nagsabi sa inyong walang iwanan. At ikaw ang matalik na kaibigan. Because actions speak louder than words. Nakakatakot yung mga nagsasalita ng ganyan. Baka bukas makalawa, hindi ka na magising pagkatabi mo yan. So yun lang. Kasi yung pangingidnap ay ginagawa lang po yan na may killer mind. So doon pa lang, kasama po sa plano nila na patayin si Presidente. Bakit? FPRRD hindi Presidente natin ngayon. Bakit? Kasi pagdating doon, wala man lang legal, walang doktor, wala lahat. Tapos malamig. Wala man lang sumalubong sa kanya na kahit na isang blanket para takpan siya sa lamig. Wala. Doon pa lang po, pinapatay na po si Pangulo. And nakita naman natin sa live ng kanyang arrival kung gaano siya kasik. Talagang sickly that time si nakita namin Kasi kasama po kami sa Hong Kong, isa po kami sa napakaswerte na nakita namin siya nakasama. Nakita po namin yung mainit na pagtanggap. In fact, limited lang po yung area, so hindi nakapasok ang mga Pilipino. Kaya nag-abang sila doon sa labas. Ang haba, hindi lang ata 1 kilometro yun kasi paikot-ikot po ako At kahit saan siya sumilip, pag silip niya, pinipilit niyang sumilip sa bintana para tingnan ng tao. Alam mo, kahit saan may sumisigaw, kakaway siyang ganun. Awang-awa siya sa mga tao dahil hindi nakapasok. At doon pa lang, pinagigpitan na nga Bawal masyadong marami, bawal masyadong sumigaw, bawal masyadong masaya. At pag nag-ingay, nagkaroon ng commotion at nagwala pa yung Pilipino, talagang ipatitigil nila yung pakikipagdaupang palad ni Presidente doon sa mga OFW. Ewan ko, doon pa lang parang meron ng somebody na nag-iigpit no? Doon pa lang, kaya nga sabi ng mga kaibigan namin sa Pilipinas, huwag na ninyo pa-uwiin, huwag na kausapin mo, bakit? Iba yung kumakalat na balita dito sa Pilipinas, hindi yan totoo. Sabi namin, dito si Presidente, hindi, huwag na nang pa-uwiin, may masama silang balak. That nobody will believe. Kasi lahat naman, handa yan si Presidente, handa niya, just in case sa totoo yun, nauwiin siya. Alam niya may prosesong dapat sundan. Pero hindi niya akalain, nakikidnapin siya, hindi niya akalain. Pero alam ko,
Alam ko, kahit hindi siya handa, alam niya yung karapatan niya, kaya hindi siya natatakot. Sabi nga niya, di ba, yung word na sinasabi niya na hindi dapat mawala sa isip natin at puso, that kung ganyan na mangyari, okay lang, I am willing to die para po sa ating bayan, sa ating mga kababayan. Naging isang FPRRD, nakakaiyak, nakakalungkot, pero nangyari na ito at alam natin na ginawa itong mangyayari ito at pinabayaan ng Diyos mangyari ito para buksan ang ating puso at isip na kung ano ang tunay na pagmamahal at malasakit. Nagawa na po niya yung tapang yung panindigan niya at harapin lahat ng mga batikos at lahat ng pangahamak at lahat ng pananakot. Ayan, hinarap niya. Ngayon naman po, nakita natin yung malasakit. Pag-angat pa lang sa eroplano, kahit giniginaw at may sakit, malasakit pa rin sa kasamahan. Malasakit pa rin sa mga lahat ng Pilipino. Kaya ngayon, nasa kamay na natin ang bola para itimbang ninyo kung ano ba yung nararapat nating paniwalaan, ano yung nararapat nating panindigan, at ano ang nararapat nating ipaglaban. So ngayon, sa pagdiriwang ng isang taon na pagkidnap sa atin pong FPRRD, nakita ninyo ano ang nangyayari sa ating bayan na nagdarahok magpahanggang ngayon. Ano na ang nangyari sa flood control? Huwag natin kakalimutan yung usapin yan. Kaya kapag may bagong pasabog na naman, bagong paglilihis, lagi nyo ibabalik flood control. Kinidnap si ganito, flood control. Kinulong si ganito, flood control. Nahuli na isang congressman na nakita na guilty sa pagkorupsyon, flood control. Lagi nyo lang pong ibabalik sa flood control dahil ang nagyugyug sa buong bansa o bansa ng Pilipinas kaya naging maingay yung pagdanakaw at nagtalunan ang mga buwaya ay dahil po sa baha. Sino pong gumawa ng ganyan na hindi na nila nakontrol? Di po ba ang Diyos? Diyos na po kakampi natin dito. Tuwing magsisinungaling sila, biglang magbabaha. Tuwing inilihis nila ang usapin, magbabaha. Bakit pinamumulat sa atin to? Nakalimutan nila that they cannot hide everything dahil may Diyos na nakakakita, may Diyos na mas maalam, at may Diyos na mas makapangyarihan sa lahat. Attorney Yvette, susundan niyo po ako. Yes, pero yung Kapenya, itong dahil nga ginagabayan natin na ating mga viewers, dito sa mga pangyayari, maaari ko na bang tanungin, Kapeni, yung tungkol na sa mga naging proseso sa The Hague, at ito po ang gusto kong matanong sana kay ES. On the day of the reading of the charges, which fell, I think, on March 15, 2025? 14, 2025. ES, how did you come to know na magkakaroon po ng reading of charges? And how is it that you were admitted to represent our president during that proceeding po? Yeah, but before ES would answer that, if I may recall, it was not actually, was it the reading of the charges? Or just to identify? Identified reading part of the charges. Reading of the charges na yun. How did I feel? Of course, you were asking me how I felt. How did you come about that you were chosen to be part of that proceedings po and to speak on behalf of as counsel of the president? I was forced to face it because at that point in time, his counsel was not available. He was And you were the out. chosen counsel. I entered my appearance sa plane. I made an appearance as one of his counsel Okay po. while we were in the plane. And I did not know that under the procedures sa ICC, once you enter an appearance, it will entail also the appearance at the hearing. So, I see. Okay. we went through. Okay. Opo. I was notified that there will be a hearing on January 14 at 2 o'clock in the afternoon. So, Not January. I'm sorry, March 14. So, March 14. I did not have enough time to prepare for that. I went to see him March 14 at 10 o'clock in the morning. I had a meeting with him. I had to cut the meeting short because we had to prepare the manifestation, and
ayun, I had a mixed feeling when I appeared in that court because I haven't been appearing in court Yes. for the last several years. Alam mo, Pwede ko sabihin. yung parang wala akong takot. Basta, sige, sino to? Labanan ko to. That's what I felt during that time. It came about yung nature mo as a lawyer po, as a trial lawyer, lalabas yung talaga, yung instinct nyo and yung May tatanong na ako. Sige pa. Ako na yung magtatanong kay SB ko. Kasi ang pagkalam ko, when you appear before the ICC, you have to be accredited with the ICC. And in fact, when I talked to some people there, I was informed that there were a number of Filipino lawyers who were accredited at the time, last year. And I asked if meron bang Filipino lawyer who already have appeared before the ICC. And at that time, last year, April, wala pa po. Wala. So, as it appears, it was only you. Okay. Ang tanong ko lang sa'yo, accredited ka ba ng ICC? Oo, ewan ko sa kanila. Wala na sila magagawa. Kay Beth, si Attorney Belga, Secretary, napansin ninyo, hindi no, walang question ng accreditation eh. Pansinin nyo, parang yung process nila doon is gawa-gawa. So kung natin ganunin, parang nangahamon tayo patunayan nila. Pero wala na tayong dapat katakutan this time eh. Kasi ang dami na nangyari sa bansa natin. Ngayon, nagtataka kayo, Attorney Ibe? Kapag yun na nga yun, di ba? May sariling batas ang ICC. Ang accredited lawyers lang nila ang pwedeng mag-appear. Meron po bang provision na pro hac vice na for that moment, i-accommodate kayo? Bakit? I-accommodate nila ako. Hindi ba? Hindi, sa amin kasi katakataka lang ba? Yung sinasabi mo nga, Kapeni, para lang matuloy na to. Para lang may semblance na dumaan tayo sa proseso. To inform you, early morning, 5 o'clock, I wrote the ICC a letter telling them to cancel the hearing and wait for the availability of counsel who was out of the country and will be back by Monday. Hinihingi ko lang, isang Yes. working day lang. Tama Kasi, po. ano malay ko ano dyan sa ICC na yan? Hindi Hininay. Tuloy-tuloy. So I was forced to appeal. Ganon sila kabagsik. Gusto nila agad-agad. Pagkatapos pag-reserve, September naman kaagad. September naman pala. Diyos ko. Layo. Kasi nagtataka naman ako September pa, isa lang ang kaso doon, kaso na yata ni PRRD. And kaya ho namin sinishare ito sa inyo kasi bilang mga abogado dito, iba ang setting natin dito sa Pilipinas eh. Alalahanin natin, hindi pa akusado si PRRD Kumbaga sa Pilipinas, respondent pa lang siya sa isang reklamo. Sa Pilipinas, pag humarap ka kay piskal, ikaw yung sinampahan ng reklamo, sinabi mo kay piskal, wala pa ho akong abogado, kailangan may assistance ako ng abogado para ano man ang maisulat ko dito sa counter affidavit ko, hindi maprotektahan naman ako. Pumapayag ko ang mga prosecutor. Ito ilang araw lang ang hiningi ni Secretary Medialdea na isuspend para lang meron talagang abogado, na bihasa din sa proceedings ng ICC. Hindi ho daw siya pinagbigyan. So lahat ito are unfolding before your very eyes. Pilipinas, makinig po kayo ng mabuti. Saka ano pa nila, pagdating ko doon, wala akong toga, sabi ko, naka-rubber shoes ako. Gusto kong humarap ng ganito. Ay, hindi pwede, kailangan nakatoga. Naka-jogging pants ako noon. Pero yung palang formalidad nila, hindi sila formal. Sa totoo lang. Sa damit, pero sa Formal lang sila sa pananamit. sa proceeding mo. Wala silang formalidad sa karapatan ng tao.